Ayan, batiin po natin yung ating mga katabi ng good morning. At sabihin natin, salamat kay Lord at ikaw ang aking katabi. Amen? Amen. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Amen. Pakiulit po ninyo sa inyong katabi, salamat kay Lord, ikaw ang aking katabi. Amen? Amen. Amen. Mabuti po ang Lord. Amen? At tunay nga, ang Lord po ay patuloy po na nagnanais na gumawa ng kabutihan sa bawat isa sa atin. At kaya ngayong mga oras na to, sa ating pong pag-aaral, ito po ay review and at the same time ay medyo extension po nung aming naging pag-aaral nung nakaraang pong Miyerkules sa Bible study. So samahan niyo po ako sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 7, talatang 22 hanggang 23. At atin po itong tignan. Ayan. Siguro naman po ay medyo mas malinaw po yung mata nyo. Kasi hindi ko masyadong makita, no? Ayan. Sabi ho ng verse 22, sapagkat hindi ako nagsalita sa inyong mga magulang o nag-utos man sa kanila ng araw na inilabas ko sila sa lupain ng Ehipto tungkol sa mga handog na susunugin o sa mga hain. Kundi ang bagay na ito ang iniutos ko sa kanila na aking sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig at ako'y magiging inyong Diyos at kayo'y magiging aking bayan at magsisilakad kayo sa lahat ng daan na iniuutos ko sa inyo sa ikabubuti ninyo. So ang ating pong paksa na pag-uusapan, pagdinig sa tinig ng ating Diyos o ng iyong Diyos, at ang ating pong pag-uusapan ay ano ang ibig sabihin ng pagdinig sa tinig ng iyong Diyos o ng ating Diyos. Bilang panimula, marami po tayong tinig na naririnig. Ayan, tingnan niyo po yung inyong mga katabi. Ang mga halimbawa po ng mga tinig na ating naririnig ay una, yung tinig ng ating sarili. Pangalawa, yung tinig ng ibang tao. Pangatlo, yung pong tinig ng Diyos. At pang-apat, meron din pong tinig ang dyablo. At hindi po natin maiwasan na kung alin ang ating dinidinig at pinakikinggan, malamang sa hindi, yun din ang ating pong sinusunod. Alam nyo, pwede po nating sabihin na ang Diyos ang ating lamang sinusunod. Ngunit, makikita kung sino ang talagang sinusunod natin sa nakikita sa ating buhay at sa naririnig sa ating pong mga binibigkas ng ating bibig. Ang halimbawa po niyan ay makita natin sa Jeremias chapter 42 verse 5 and 6 at saka sa chapter 43 verse 2 and 7 at ito po ang kanyang sinasabi. Ito po ay ang pinaka-context po nito mga kapatid, yung mga Israelita po ay naka-experience po sila ng pagdidisiplina ng Panginoon. Pinahintulot ng Lord na yung pong kanilang bansa ay mapasok po ng kalaban. At sila nga po ay nasakop at marami po sa kanila ay nadalang alipin doon po sa lugar ng Babylonia. Pero habang sila'y kinukupkup ng kaaway, marami po ang nagtakasan sa mga paligid na bansa. At noong sila po ay nasakop na at meron na lang pong iniwan na talagang magiging tagapamahala sa kanila na ang pangalan ay Gedaliah, nagpuntahan po itong mga tumakas sa mga karatig na bansa. At kinausap nila si Gedaliah at sinabi nila doon sa pinakaginawang tagapamahala sa kanila, sabi nung tagapamahala, hindi, stay lang kayo dyan. Ang problema, meron pong
pumatay doon sa tinalaga na si Gedaliah. At dahil doon, natakot po sila, nahintakutan sila at sabi nila, naku, baka tayo ay pagpapatayin ng mga taga-Babylonia dahil nga pinatay nila pinatay yung pong pinamahala sa kanila at saka yung ibang mga hukbo ng Babylonia. Kaya ang binalak po nila, sila'y pumunta ng Egypt. Nung panahon na yon, yung Egypt po ay hindi pa po nasasakop ng Babylon. At kaya, syempre, dahil nga po sila'y naniniwala na ang Diyos po ay may kalooban, so lumapit po sila kay Jeremias at sila'y nangusap at nagsabi na, Jeremias, ipag-pray mo nga kami kung tama ba itong aming magiging desisyon. Sino po dito yung naharap sa mga pagdidesisyon? Di ba, usually, nagpe-pray tayo, Lord, ano po ba yung kalooban mo? Amen po ba? So ay ganun din po sila. Nagpunta po sila kay Jeremias at sabi na, Jeremias, pag-pray mo nga kami kung ang aming nga pong gagawin ay talagang ayon sa kalooban ng Diyos. At ito po ang kanilang wika, sabi ng verse 5 and 6 ng Jeremias, chapter 42. Sinabi pa nila kay Jeremias, parusahan kami ni Yahweh kapag hindi namin ginawa ang sasabihin niya. Verse 6, mabuti man o hindi. Mabuti man ito o hindi, susundin namin ang sasabihin ni Yahweh. Sapagkat, ito po ang kanilang alam, sapagkat alam naming mapapabuti kami kung susunod sa kanyang salita. Okay, pakisabi niyo po sa inyong katabi, mapapabuti tayo pag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Alam din po yan ng mga Israelita noong panahon na yun, na kapag kalooban ng Diyos ang sinunod nila, kapag yung sinabi ng Lord ang sinunod nila, sila'y napapabuti. So kaya nga po, ang sabi ko sa inyo, minsan, sinasabi ng ating bibig, minsan kinikilos ng ating katawan, na gusto nating sumunod sa Lord. Pero, ang tanong, kapag ipinahayag na ni Lord kung ano ang kanyang kalooban, kamusta na tayo? Amen? Talungin niyo po inyong katabi. Kamusta ka na pagka sinabi na ni Lord yung nais niya? Amen? Ito po, tingnan niyo po yung mga Israelita. Jeremias 43, 2 and 7. Verse 2, sinabi sa kanya, kay Jeremias, ni na Asarias, anak ni Hosayas, Johanan na anak ni Kareya, at ng mga lalaking mayayabang, sinungaling! Ikaw ay hindi sinugo ni Yahweh upang sabihin sa amin na huwag kaming manirahan sa Ehipto. Tingnan nyo humingi po sila ng ng kapahayagan. At eto na, may sinasabi na si Lord sa kanila. At nung marinig nila kung ano yung sinasabi ng Lord, and by the way, ano po yung sinabi ng Lord sa kanila? Balak nilang pumunta ng Ehipto, di ba? Sabi ni Lord, wag. Dito lang kayo, akong bahala sa inyo, poprotektahan ko kayo, hindi kayo gagalawin, pipinsalain ng taga-Babylon. Sabi nila, hindi, sinungaling ka. At sabi po sa verse 7, hindi sila nakinig sa mensahe ni Yahweh at sila'y nagpunta sa Ehipto, una nilang narating ang Tapnes. Andyan pa ba tayo? So, tingnan po natin mga kapatid, tayong lahat umaharap sa mga pagdidesisyon. At sa bawat desisyon natin, malinaw sa ating puso, sinasabi ng Holy Spirit, yung desisyon ng Lord ay nakakabuti sa atin. Amen? Amen? Pero i-check natin ang ating sarili. Kapag narinig na natin ang gustong ipagawa ni Lord, talaga bang tayo'y nasunod? O yung sarili natin ang ating sinusunod? Tandaan ninyo, mga kapatid, kapag ka po ang Lord ang ating sinusunod, meron na po tayong relasyon sa Lord. Amen? 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 Pero pag ang sarili pa rin po natin ang ating sinusunod, hindi po relasyon ang meron tayo, kundi relihiyon. Kaya buksan natin ang ating mga puso't isipan upang malaman natin kung may relasyon na nga ba tayo
sa tunay na Diyos o nag-iba lang tayo ng sinisimbahan pero gaya pa rin tayo ng dati. Relihiyoso lamang. Okay? Pag-aralan po natin. Una, ano ang sinabi ng Diyos sa mga Israelita noong iniligtas niya sila mula sa pagiging alipin sa bansang Egypt? Tingnan niyo po mga kapatid, basahin po natin uli yung verse 22. Ano pong sabi doon? Sapagkat hindi ako nagsalita sa inyong mga magulang o nag-utos man sa kanila ng araw na inilabas ko sila sa lupain ng Ehipto tungkol sa mga handog na susunugin o sa mga hain. 23, kundi ang bagay na ito ang inuutos ko sa kanila, na aking sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig. So ang tanong mga kapatid, ano ang sinabi ng Diyos sa mga Israelita noong iniligtas niya sila mula sa pagiging alipin sa bansang Egypt, iyon ay hindi tungkol sa handog o kalaob. Andiyan pa ho ba tayo? Ang sinabi ni Lord sa kanila ay hindi tungkol sa kaloob o handog. Malinaw po yun na ang sinabi niya, hindi tungkol sa mga handog na susunugin o sa mga hain ang kanyang inutos. Alam nyo mga kapatid, nung tayo po ay nasa pananampalataya pa pong Katoliko, mga kapatid, ano po ba yung natatandaan nyo sa atin noong mga panahon na yon na tayo po ay mga Katoliko pa? Ano ba yung mga gawa natin noon? 'Di ba? Tayo po, mga kapatid, ay nagising na meron po tayong mga rebulto, may mga idols tayo. At yung idols natin, mga kapatid, nalagyan natin ng, nandiyan pa ba tayo? Nalagyan natin hindi lang basta bulaklak sampagita pa. At di ba, mapansin nyo, ganun ang gawa natin. Talagang pinaglilingkuran natin sila. Ang problema lang, mga kapatid, ay ganito. Bilang mga Katoliko, sanay tayo sa dalawang pangunahing paniniwala. Ang una, kapag mahal na araw, pwede kang magpenitensya. Kaya sa buong taon, susundin mo yung sarili mo, gagawa ka ng hindi tama, dahil kasi pagdating ng mahal na araw, nandiyan pa ba tayo? Hello? Ikaw ay magpipinitensya at sa isip mo, sa puso mo, sa damdamin mo, naaabsuelto ka na doon sa hindi mo pagsunod. Nandiyan pa ba tayo? Tapos isa pang bagay na alam natin, wala tayong pakialam sa buhay. Kasi pag namatay na tayo, may mga kamag-anak tayo na magpapamisa at mananalangin sa atin na kung tayo man ay napunta sa kapahamakan, tayo'y maaahon sa purgatorio at makakarating sa saan? Sa langit. Una sa lahat, mga kapatid, wala pong purgatorio. Dalawa lang. Langit lang at saka impyerno. At malinaw pong sabi ng Biblia, mga kapatid, kung dito sa lupa ay meron pong court of appeals, sa langit wala po. Kung ano ang kalagayan ng puso mo nang ikaw ay namatay, sabi, it is appointed unto man to die once and after this a judgment. So wala na hong apila. Kung dito hindi mo tinanggap si Jesus bilang Lord and Savior, walang misa at walang panalangin na makakapag-absuelto sa iyo. Pero yan po yung ating pinaniwalaan. Kaya po, yan ang ating naging pamumuhay. Nung tayo po yung mga Katoliko pa. Tama po ba? Hindi lang po yun, mga kapatid. Tayo rin po ay tinuruan tungkol sa pamahiin. Amen? Huwag kang magwawalis ng gabi. Lumalabas ang swerte.
Pag magbabagong taon, tumalon ka at ikaw ay tatangkad. Kapag magbabagong taon, ikaw ay mag-ingay dahil tinataboy ng ingay ang malas. At pagka ikaw ay nagpaagaw ng mga coins, ayan, yung mga swerte ay dadating. Pagka ikaw ay magtatayo ng bahay, kailangan yung pintuan na yung sinisikatan ng araw. Kailangan pag nagawa ka ng pintuan, huwag diretso sa hagdan dahil mahirapang umakyat ang swerte. Marami po tayong kapag ikaw ay kasabay kumain, pagkat hindi pa tapos kumain, iikutin ang plato. Marami po eh. Pag nakasalubong ka, ikay naglalakad at nakakita ka ng pusang itim, anong mangyayari? Huwag kang tumuloy. Tapos, kapag ka meron pong bata na binati mo, at biglang umiyak at hindi makatulog, lalawayan mo kasi nabalis mo. Yan po yung mga pamahiin. At kapag ka ikaw ay, lalo na yung mga lalaki, iihi ka doon sa medyo, tabi-tabi po. Di ba? Kapag ka ikaw ay nagulat ka, wala ka naman, biglang namaga ang iyong paa. Naku, namatanda ka. Pinalaki po tayo dyan. At yan, pumasok pa po yung ating mga kaibigang Chino. Kaya dapat palagi mong suot ay pula. Dahil ang pula ay swerte. Kasi ba yung mga kapula dito? Di ba? Tapos pagka ikaw ay pupunta at dadalaw sa patay, huwag kang magsuot ng pula dahil kasi ibig sabihin nung galit ka. Ganyan po eh. Tapos, nagbebenta po sila ng mga, di ba? Pag pupunta kayo sa, bebenta po sila ng pampaswerte. Mga kapatid, yung pong mga tinuro sa atin bilang Katoliko, yung pong mga tinuro sa atin bilang pamahiin, yung pong mga tinuro po sa atin, mga kapatid, ng ating mga kaibigang Chino. Hindi po yun ang hiningi ng Lord sa atin. Hello? Hello? Nandyan pa po ba tayo? Hindi po yan ang hiningi ng Lord sa atin. At kaya kung ikaw, kapatid, ay isa ng totoong Kristiyano, ang tanong ay dapat pa ba natin itong pinapractice o sinusunod? Mga kapatid, kailangan po, hindi na yung namana nating mga tinuro sa atin, nung Katoliko pa tayo, nung mga ninuno natin tungkol sa pamahiin, o yung mga, ang ating pong dapat na sinusunod bilang mga Kristiyano. Amen? Amen? Kasi, mga kapatid, kapag ka po ikaw ay naging Kristiyano, at pagkatapos sinusunod mo pa yung mga dati, kapatid, ang ibig sabihin nun, may mixture. May mixture. Meron po tayong hinahalo pa doon sa ating paniniwala. Na parang ganito yon, mga kapatid, na tayo po ay naniniwala na si Jesus po ang tagapagligtas, pero naniniwala din tayo kay Mary. Si Mary po, mga kapatid, ay isang mabuting ina, pero kailanman hindi po tinuro ng Biblia na dapat po siyang sambahin. Pag binasa niyo po yung aklat ng Jeremias, meron po silang sinasamba na reyna ng langit, Queen of Heaven. At pag binasa niyo rin po, mga kapatid, yung Book of Acts, meron din po silang sinasamba, the Great Artemis. Mga kapatid, yun po yung Mary natin.
Nandyan pa ba tayo? Nandyan pa ba tayo? So kung tayo po, mga kapatid, ay totoong nakakilala na sa Lord, dapat nahinto na po yun. Amen? Pakisabi sa inyong katabi, dapat nahinto na. Amen? Amen? Dapat yung pong ating mga nandun sa altar, dapat ang nandun na lang po, mga kapatid, ay Biblia, kung gusto mong mag-maintain, o di kaya ay krus, pero walang nandun sa, dahil si Jesus po ay hindi na natiling nakapako sa krus. Amen? Siya po ay muling nabuhay. At dapat po, hindi na rin po tayo takot na kung nakita po natin na madumi, magwalis tayo. Amen? 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 Na pagka magpapasko, mga kapatid, at talagang walang-wala tayo, wag ho tayo maglagay mga kapatid, ng 12 bilog. Pero ngayon po, binago na nila eh. Wag na, hindi po tayo doon aasa sa swerte. At hindi na rin po tayo mag-iingat po, mga kapatid, ng mga kung ano man po sa ating katawan para po pampaswerte. Amen? Amen? Ang importante, nasa puso mo na si Jesus. Amen? 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 At kung ano ang sinasabi ni Jesus na nasa puso mo, yun po yung dapat po nating dinggin at pakinggan. Kasi po, pag pinuntahan po natin, ano po ba yung sinasabi ni Lord sa kanila? Yun ay tungkol sa pagdinig at pagsunod sa kanyang tinig. Ano pong sabi ni Lord sa kanya? Dinggin ninyo ang aking tinig. So kaya po, mga kapatid, sa umagang ito, ano po yung ginawa natin kay Jesus nung gawin natin siyang ating tagapagligtas? Isang bagay po na paalala sa bawat isa, sabi ng Roma 10, verse 9, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Mga kapatid, yung ating pong tinanggap na tagapagligtas ay hindi lang po siya tagapagligtas, siya po ay Panginoon. Amen? Amen? Si Jesus ay Panginoon at tagapagligtas. Hindi lang siya tagapagligtas. Siya ay Panginoon. Kaya nung tinanggap mo siya, huwag mo lang siyang tanggaping tagapagligtas. Marami pong mga tao tinatanggap lang siya tagapagligtas. Pero hindi Panginoon. Kailangan po nating makita yon, mga kapatid, na yung Jesus na tinanggap mo ay dapat mong tanggapin bilang Panginoon. At malinaw po ang sabi, mga kapatid, kung tinanggap mo siya na yung Panginoon, hindi po siya pumapayag na tatawagin mo lang siyang Panginoon sa iyong bibig. Pero iba ang ginagawa ng iyong katawan. Amen? Sabi niya, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. So hindi pwede, mga kapatid, na merong Panginoon at meron pong ibang ginagawa ang ating katawan. At tingnan nyo, mga kapatid, gaano ito kaseryoso. Basahin po natin, Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mga kapatid, ito po yung magkaiba. Magkaiba yung tinanggap mo si Jesus na Panginoon. Magkaiba rin yung tinanggap mo siya na tagapagligtas. Kung tinanggap mo siya na tagapagligtas, yun ang dahilan kaya hindi mo inaalam at sinusunod kung ano yung sinasabi ng Ama sa iyo. Ngunit, kung tinanggap mo siya na Panginoon, mga kapatid, importante sa iyo kung ano yung kanyang sasabihin. Amen? Amen? Kaya bilang Christians, ano ang dapat una sa ating listahan ng mga priority? Dapat po ay, ano ba ang sabi ng Lord dito? Amen?
Amen? Amen? Mag-a-abroad ka, anong sabi ng Lord? Mag-church ka, pero may mga dahilan, anong sabi ng Lord? Nandiyan yung tukso, katukso-tukso, ano ang sabi ng Lord? Andyan yung pagsubok. Nahihirapan ka, pero anong sabi ng Lord? Dapat po, anuman ang ating magiging pagtugon, dapat ang una sa listahan ay ano ba ang sinasabi ng Lord? Amen? Amen? Kasi yun po ang sinabi. Hindi po yung gagawin natin, kundi yung sinasabi niya na pinagagawa sa atin. Pangalawa, ano yung pinapakita at kahulugan ng pagdinig natin sa tinig ng ating Diyos? Ano po ba yung ibig sabihin ng ako'y magiging inyong Diyos? Alam nyo mga kapatid, may sinasambang Diyos yung iba't ibang relihiyon. Yung Muslim, yung Katoliko, yung Iglesia, yung Mormons, yung iba pa. May mga sinasamba po silang Diyos. Pero mga kapatid, gusto ko ipaalam sa inyo na ang mga born-again Christians, ang sinasamba ay ang Diyos na ipinapakilala ng Biblia. At ang Diyos na pinapakilala po ng Biblia ay yung Diyos na may gawa ng langit at lupa. Amen? Amen? At siya po ay hindi gawa ng kamay o isipan ng tao. Sabi nga po ng awit 115, ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin. At ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Sabi ng verse 4, ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Yung Diyos po natin, mga kapatid, ay hindi po yung nilikha ng ating isip. Yung Diyos po natin, mga kapatid, yung may gawa ng langit at ng lupa. Mga kapatid, kung iintindihin yung mas malalim ang relihiyon, ang relihiyon po, mga kapatid, yung kanilang pinapanginoon, andyan pa po tayo, ay yung pong umaayon sa kanilang gusto. Pero yung Diyos natin na sinasamba, malinaw, sinasabi niya kung ano yung kanyang gusto, pero sinasabi niya rin kung ano yung kanyang ayaw. Pangalawa, ang ibig sabihin po ng ako'y magiging inyong Diyos, hindi lang natin po sinasabi sa atin na yung Diyos natin ngayon ay may gawa ng langit at ng lupa. Ang Diyos na sinasamba din natin ay yung Diyos na nagligtas sa Israel sa pagkaalipin, na siya ring nagligtas sa atin sa pagkaalipin sa kasalanan at kaparusahan nito noong tayo sumampalataya kay Jesucristo. So yun ang pong dapat naging malinaw sa iyo. Kung ikaw ay makikinig sa tinig ng Diyos, yung Diyos na papakinggan mo, yun yung Diyos na may gawa ng langit at lupa. Amen? At yung Diyos na papakinggan mo, kapatid, yun yung Diyos na nagsugo ng kanyang anak upang ikaw ay maligtas sa iyong mga kasalanan. Amen? 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 Hello? Hello? At tandaan niyo mga kapatid, pagka pinag-usapan po yun, ang pinag-uusapan, relasyon. Amen? Sabihin niyo sa inyong katabi, relasyon. So yung Diyos na sinasamba na mga tumanggap kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, mga kapatid, yun ay Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ibig sabihin, walang imposible. Amen? Amen? At yung Diyos, mga kapatid, nating sinasamba, ay nagsugo sa kanyang anak upang tayo maligtas. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi po tayo dapat magpatuloy na sumunod doon sa kasalanang nagdidikta sa atin, kundi meron po tayong kakayanang magsabi ng hindi, ayaw ko. Amen? 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 Naintindihan po ba natin na kapag dininig natin yung tinig ng Diyos, yung Diyos na sinasamba mo, kapatid, kahit mahirap yung pinagdaraanan mo,
kaya kanyang itawid. Nandyan pa ba tayo? At yung Diyos, kapatid, na sinasamba mo, na pinapakinggan mo yung tinig, kapatid, hindi mo na dapat tignan na mahirap itong pahindian. Kasi kapatid, may kakayanan siyang iligtas ka doon sa iyong kahinaan. Tuloy po natin. Ano po ang ibig sabihin na kayo'y magiging aking bayan? Kapag dininig natin ang tinig ng Diyos, hindi lang siya nating nagiging Diyos, kundi tayo'y kanyang nagiging bayan. At ano po ang sabi po ng unang Pedro 2:9, na tayo'y naging espiritual na bayan ng Diyos. Sabi po, datapat kayo iisang lahing hirang, isang makaharing saserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen? Amen? Mga kapatid, pag sinabi po na tayo ay bayan ng Diyos, ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig pong sabihin nun, mga kapatid, na kung paanong ang Israel ay espesyal sa Diyos, tayo din ay espesyal na sa Diyos. Amen? Tingnan niyo yung katabi niyo. Special yan sa Diyos. Amen? Maring siguro tayo, medyo matayog tayo sa tingin natin sa ating sarili kasi medyo nakakaangat tayo sa buhay o kaya maganda yung itsura natin o kaya medyo maayos yung ating... Pero wala po yun doon sa katayuan sa buhay, sa itsura po at wala din po sa katayuan ng ating kalusugan, mga kapatid. Ang pagiging special natin sa Diyos ay nung tinanggap natin si Jesus bilang Lord and Savior. Kaya tayo po special na. At hindi ka lang special, kapatid, ikaw din ay naging anak na niya. Subalit lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? Amen? Ang anak ng Diyos ay nakaupo at siya'y nakikinig ng pangaral ng salita ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay uuwi at siya ngayon ay papasok na sa kanyang bahay. Ang anak ng Diyos ay sumakay ng jeep. Ang anak ng Diyos ay nagtatrabaho. Kapatid, ikaw ay anak ng Diyos. Ano man yung pinagdaraanan mo, ano man yung sitwasyon mo, ano man yung nangyayari sa paligid ng buhay mo, isang bagay ang tiyak, kapatid. Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay sa Diyos na. Amen? At hindi lang yun, mga kapatid. Sabi ng pahayag, 17:14, makikigdigma sila laban sa kordero, ngunit sila'y matatalo nito, sapagkat ito ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili at tapat na tagasunod. Wow. Exciting ho ito, mga kapatid. Amen? 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 Kung ang Diyos ay merong Israel, siya ay merong mga born-again Christian. Kung ang Diyos po, mga kapatid, ay merong Jesus na kanyang nag-iisang anak, tayo ngayon, mga kapatid, ay kanya ng anak. At kung ang Diyos ay may mga anghel na nakikidigma para sa Kanya, tayo naman yung mga anak ng Diyos na nakikidigma para sa Kanya dito sa lupa sa pamamagitan ng panalangin. Ano pong sabi sa atin sa Matthew 6? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Amen? Amen? Kaya gusto kong makita po ninyo, mga kapatid, na ang panalangin ay hindi po, mga kapatid, yung pagsasakatuparan ng iyong kalooban. Hindi, ang panalangin, kapatid, ay ang pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa komunidad mo, sa bansa mo, sa sitwasyon mo. Ikaw ay warrior ng Lord na nakikipagdigma at nakikipaglaban para sa kalooban at katuparan ng kalooban ng Diyos sa bawat sitwasyon, sa bawat pangyayari. Ikaw ay isang mandirigma ng Panginoon. Tingnan niyo po inyong katabi. Espesyal kay Lord. Anak ni Lord.
mandirigma ni Lord. Ano ibig sabihin na tayo'y magiging bayan ng Diyos? Tayo'y naging espesyal, naging anak, at naging mandirigmang lumalaban para sa kalooban ng Diyos dito sa lupa. Ano ibig sabihin ng magsilakad kayo sa lahat ng daan na inuutos ko sa inyo? Mga kapatid, sabi ng unang Pedro 1:14, bilang masunuring mga anak. Tingnan niyo po inyong katabi. Pagka po dinidinig natin ang tinig ni Lord, ang ibig sabihin nun, lumalakad tayo ngayon sa daan na inuutos niya na. At pag ginawa po natin yon, ano nangyayari? Hindi na tayo swail na mga anak, kundi masunuring mga anak. Amen? 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 May mga masunuring anak ba dito ng Lord? May mga masunuring anak ba dito ng Lord? Kapatid, magiging masunuring anak tayo ng Lord kapag ka po ang dinidinig natin yung tinig niya. Sa dami ng tinig na naririnig natin, yung ating sarili, yung ibang tao, maging yung kaaway natin. Pero mas pinakinggan natin at mas sinunod natin yung ginagawa ni Lord. Ibig sabihin, hindi lang tayo basta anak. Masunuring anak tayo ng Diyos. Amen? Amen? At sabi din po ng Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ay pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Tuwing Sunday, tayo po ay nakikinig ng preaching. Amen po ba? Every day, kung nagbabasa ka ng Bible, naririnig mo rin ang tinig ng Lord. Pero ang sabi mga kapatid, yung nagsisitalima, ayon po doon, ay nagsisilakad sa lahat ng daan ng inuutos ng Lord, ang ibig pong sabihin nun, hindi lang sila anak, sila'y masunuring anak. Hindi lang sila nakikinig, sila'y tagapagsagawa ng kanilang napakinggan. Amen? Amen? At gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, sabi ng Mateo 23:3, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila, sundin ang kanilang inuutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinapangaral. Pakisabi sa inyong katabi, kapag lumakad ka sa lahat ng daan at inuutos ng Lord, ulitin natin, kapag lumakad ka, at kapag lumakad ka at sumunod sa daan na inuutos ni Lord, nasabi na natin, hindi ka paimbabaw. Amen? 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 So mga kapatid, pag dininig mo ang tinig ng Diyos, ikaw ay nagiging, ang Diyos ang nagiging Diyos mo. At yung Diyos mo na sinasabi dito, Diyos na may gawa ng langit ng lupa. Diyos na nagligtas sa pamamagitan ng pagpapadala kay Jesus. So hindi na po siya yung Diyos na binibit-bit mo. Amen? Siya yung bumibit-bit sa iyo. Amen? Siya yung Diyos na hindi mo tinutulungan, kundi ikaw ang kanyang tinutulungan. At hindi lang yun. Ikaw ay nakiging kanyang bayan. Na ang ibig sabihin, kapatid, mula ngayon, special ka na. Amen? Amen? Anak ka na. Amen? At meron kang pakikidagmang iyong pinagagawa ng Lord sa iyo na iyong kailangan pagtagumpayan. Pero hindi lang yun, kundi ang sabi, kapag ikaw ay lumakad sa lahat ng kanyang daan, hindi ka lang anak, kundi masunuring kang anak. Hindi ka lang tagapakinig, kundi tagasagawa ka ng kanyang kalooban. At hindi ka lang, kapatid, nagtuturo. Amen?
o nagsasabi. Kundi yung sinasabi mo, ikaw ang nauunang gumagawa. Amen? Amen? Maraming ipokrito sa panahon natin. Pero praise God, hindi tayo kasama doon. Kapag lumalakad tayo sa nais ng Lord. Hindi tayo puro salita lang. Amen? Meron pong sumasali sa paligsahan pero hindi nakakatapos. Pero tayo po, mga kapatid, gusto natin tayo makatapos. Amen? 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 Gusto natin, hindi lang tayo mga hanggang umpisa lang. Gusto natin tayo ay hanggang dulo, hanggang katapusan. At panguli, anong ibig sabihin ng sa iyong ikakabuti o sa ikabubuti ninyo? Pag binasa po natin ang Deuteronomy 10:13, ito po ang ating mababasa. At tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin, ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. So pag dinidinig po natin ang tinig ng Diyos, pakisabi sa inyong katabi, napapabuti ka. Amen? Sabi nga po ng Jeremias, naalala niyo po yung sinabi nung ating pong binasa? Sabi roon, sinabi pa nila kay Jeremias, parusahan kami ni Yahweh kapag hindi namin ginawa ang sasabihin niya. Mabuti man o hindi, susundin namin ang sasabihin ni Yahweh sapagkat alam naming mapapabuti kami kung susunod sa kanyang salita. Mga kapatid, isang bagay po ang huwag po nating pababayaan. Isang bagay yung alam mo na kapag sumusunod ka, ikaw ay napapabuti. Oo, pwede tayo magdiwang, pwede tayo magsaya. Pero mga kapatid, ang effectiveness noong paniniwalang yon ay kapag ka dumating na yung sitwasyon at pagkakataon na may sinabi ang Lord, kapag sinunod mo, kapag ginawa mo, doon po tumatalab yung pangako na napapabuti ka. Hindi po sa paniniwala, kundi sa pagsasagawa. Andyan pa ba tayo? Hello? Sabi po ng Mateo 13:23, at ang katulad naman ng binhing nagpahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe, kaya't ito ay namumunga ng sagana. May tig 100, may tig 60 at may tig 30. Hindi po tayo, mga kapatid, kung tayo po ay didinig sa tinig ng Lord at gagawin natin yung pinagagawa niya sa atin, hindi lang po tayo tatagal na mga Kristiyano. Amen? Amen? Kung hindi tayo po yung mga Kristiyano, magiging mabunga na Kristiyano. Amen? Hello? Hello? Ibig sabihin, may makikitang pagbabago sa iyong ugali, pagbabago sa iyong pamumuhay, pagbabago sa iyong pagtrato sa mga ibang tao. Merong siguradong makikitang pagbabago. Hindi lang nabago yung simbahan na pinupuntahan mo, kundi nabago ikaw mismo, kapatid. Pangalawa, sabi po ng Mateo 7:24 hanggang 25, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salitang kung ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Alam niyo, kapag ka po dinidinig natin ang tinig ng Lord, ginagawa natin kung ano yung nais niya. Yun ang dahilan kaya hindi tayo kayang igupo ng mga problema. May mga problema pero hindi tayo kayang igupo. Pangatlo, sabi po ng Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Napapabuti po tayo kapag ka po sumusunod tayo sa Lord kasi mga kapatid,
nagiging mabunga ang ating spiritual life, nagiging matatag ang ating spiritual life, at higit sa lahat, nagiging libre, nandiyan pa ba tayo? Sa anxiety ang ating spiritual life. Amen? Tingnan niyo ang mukha ng bawat isa. Pagka po mukhang bata kaysa sa edad niya, ay namumuhay yan sa less anxiety. Amen? Pero pagka po tayo ay, pag tinignan tayo na tayo'y 20 pa lang, mukha na tayong 40. May problema. Amen? 40 tayo, mukha na tayong senior. May problema. Ano problema, mga kapatid? Hindi natin inuuna si Lord at yung kanyang katwiran. Kasi pag inuuna natin si Lord at ang kanyang katwiran, ano nangyayari? Nakikita natin kung paanong sa bawat pangangailangan, ang Lord ay tumutugon. Ang Lord ay may ginagawa. Ang Lord ay may paraan. Kaya sasabihin mo, problema lang yan. Pero ang Lord ko, ang kasagutan. Amen? Amen? Kaya mas unahin ko yung Lord kaysa yun problema ko. Bakit ko siya poproblemahin? Mas iisipin ko, paano ko ba didinggin ang nais ng Lord? Kaya pala sabi ng 11:24 ng Mark, kaya sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Amen? Amen? Yung iba sa atin, pagkatapos mag-pray, sambakol pa rin ang mukha. Yun ay, ang ibig sabihin ng mga kapatid, hindi mo iniwan kay Lord. Pero pagka binigay mo at iniwanan mo at pinagtiwala mo kay Lord, kita na yan sa mukha mo. Wala pang sagot, pero nasagot na. Dahil hindi mo makikita, nandiyan pa ba tayo? Hindi mo makikita, hindi mo mararanasan hanggang hindi mo pinaniniwalaan. Yun po yung faith eh. Yung makita mo yung bagay na mangyayari pa lang, nakita mo na. Okay, paalala po. Tulungan tayo ng Lord, medyo napapahaba na ako. Hindi ko mo sumusunod tayo, hindi na tayo makakaranas ng pagsubok. Meron pa rin, pero makakasiguro tayong yung ating nararanasan ay kakayanin nating pagtagumpayan. Bakit? Sabi ng unang Korinto 10:13, tapat ang Diyos. Hindi kanya susubukin ang higit sa iyong makakayanan. Pangalawang paalala, hindi ko mo sumusunod na tayo, ay gugustuhin tayo ng lahat ng mga tao at di na tayo makakaranas ng rejections. Mga kapatid, ang totoo, yung pagiging masunurin natin ay magbubunga ng persecutions. Pero di ka dapat panghinaan ng loob dahil nauna nilang gawin yan sa Panginoon mo at sa mga naunang tagasunod niya. Sabi nga po, Mateo sa 5:11-12, mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ang dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. At panguling paalala, at hindi tayo dapat sumuko at mag-alinlangang sumunod dahil hindi mawawala ng kabuluhan yung lahat ng pagsisikapan nating pagdinig at pagsunod sa tinig ng Diyos. Sabi nga po ng unang Korinto 15:58, magpakatatag kayo, huwag matinag, maging masipag sa paglilingkod dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Okay, pangwakas po, tapusin na po natin. Ang sumunod sa tagubilin ng Panginoon ay posible kung may pananampalataya. Kaya po tayo nahihirapang sumunod kasi hindi po tayo naniniwala. At
ang aking sinasabing paniniwala ay hindi po sa ating sarili. Hello? Paniniwala dun sa Diyos na nag-utos sa atin. Anong sabi niya? Okay, ibahin ko po yung text dito. Anong sabi niya sa Pilipos chapter 2, 12 and 13. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noon, ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo, pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. So mga kapatid, ito po yun. Kung may pinagagawa si Lord at ang tingin mo mahirap, huwag mong tignan yun. Ang tignan mo, yung Diyos na nag-uutos sa iyo ay handang tumulong sa iyo. Ang kailangan mo lang maniwala na ikaw ay kanyang tutulungan. Amen? Sabihin niyo po sa inyong katabi, maniwala ka na ikaw ay tutulungan. Pangalawa, ang pagsunod ay di lang ginagawa kung may nakakakita. Amen? 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 Kasi ang pagsunod na ginagawa pag may nakakakita, ibig sabihin nun, pakitang tao. So, tayo po ay sumusunod sa harap ng ating Panginoon. At panguli, ang sinusunod ay di lang yung madaling sundin. Amen? 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 Huwag po tayong mamili ng susundin. Pagka meron pong pinapagawa si Lord, gawin lang po natin. Gaano man po yung kahirap, gaano man po yung kadali. Ang importante, mga kapatid, si Lord ang may sabi. At pag ginawa natin yon, pakisabi sa inyong katabi, ikaw ay napapabuti. Amen? Sino ang lahat ang gustong mapabuti? Isa lang po ang solusyon. Matuto tayong sumunod sa ating Panginoon. Amen? Tumayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin.